The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po si Cags Marie Formentera Ferrer. Daghang salamat, SK Mai. Maayo ug malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama pa rin po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Cags Marie, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya't samahan kami dito Sa barangay tayo. Ayan po mga kabarangay, dahil po nakita na po ng ating mga kabarangay ang ating very special guest for today. Allow me po to introduce po muna ang ating napakagaling na SK para sa araw po na ito. Mga kabarangay, ngayon po sa atin pong SK edition, nais natin pong ipakilala po sa inyo ang isa sa mga magagaling po na SK sa bayan po ng Laguna. Kasalukuyan po siyang nag-aaral sa Trimex College na kursong Criminology at kapatid po siya ng dating SK Kagawad na si SK Kagawad Irish Shane Alon-Alon at nagpapatunay po na ang SK sa Pilipinas ay marami pong magagawa kung nanaisin. Mga kabarangay, elected October of 2023 from Barangay Canlalay, SK Chairman Aaron Stephen Alon-Alon. Ayan po. Hello, SK Welcome Chair. po. Welcome po sa aming pong show sa Barangay Tayo. mga ate mo. Ano po, gusto? Tayo, okay lang tayo, tol. No, sige. Una po, gusto ko pong pasalamatan ng barangay tayo na sa pag-invite po dito. Akala ko po kasi panay mga barangay captains and barangay councilor lang po yung mga nai-invite nila dito. Ngayon po, na nandito po ako ngayon, kaya hindi po ako parang sobrang saya po ng puso ko na ma-invite sa ganitong programa ng barangay tayo. Yes, and it's an honor to have you here din at maraming salamat at napaunlakan nyo ang aming imbitasyon na makasama kayo dito. Alam mo ka, isa po talaga sa mga favorite natin ginagawa dito sa show is yung ibinibida po natin. Yung mga magagaling po natin na barangay and SK officials at kasama na doon si SK Aaron. Yeah. Ayan po. Bago po tayo magsimula, magkamustahan po Yes. muna siguro tayo. Naku, medyo maulan po, mabagyo ang ating panahon. Kamusta naman po yung Biyahe. Yeah, papunta yung po biyahe dito? niyo Nung po. pagpunta po namin dito, 9 a.m. po kasi umalis kami sa amin. Nagsumakay lang po kami ng bus papunta dito. Parang hindi naman po siya maulan kanina. Tapos pagbaba po namin dito sa may Buendia po, medyo malakas-lakas na po yung ulan. Kaya nag-taxi na lang po kami papunta po dito sa may baba ng studio po. Opo, pasasaan at nakarating din po sila sa ating pong studio. Buti naman po, safe ang ating biyahe papunta po dito. Kayo po, Kap, Cags Marie. Ako naman ang mga ngamusta sa inyong dalawa. Namiss mo kami. Pila, Kap. si Cags Butch ang kasama ko. Ang pinagkakapita-pitagang kagawad ng bansa. Ang Cags ating Butch. pambansang kagawad. Ayun. Cags Butch Serrano. So, kayo naman ang pumalit. No? Rosie kayong dalawa. Kay Meron po Cags. kasi tayong mga kabarangay, special po ang itong week na to dahil 2 episode po ang tinate natin. Yun nga lang po, wala po kami ni Cags Marie nung nakaraan pong taping at si Cap at si Cags Butch lamang po yung nandito. Kaya medyo na-miss tayo ni Cap Opo. Dondon. Oo. Sarap ng Ilocos. Ewan ko yung isa, masarap sa Parañaque.
Diba? Anyway, syempre, kumustahin natin ang ating bisita. Number one, narinig natin kanina nung introduction na ang tinitake up po niya ay criminology. Yes, opo. Syempre, medyo mausisa muna tayo, SK Mai tsaka Kap. Pero unang tanong ko po, bakit criminology? Ayun po kasi yung parang bata pa lang po ako, parang gusto ko na maging pulis. Tsaka gusto ko rin po parang, bata pa lang po kasi namulat na ako sa parang public service na sinimulan po ng mga magulang ko. Kaya parang, sabi ko, gusto ko magpulis para makatulong din po ako sa mga kapwa mamamayan tao po. That's good. That's good. That's very noble. Susuga ko yung tanong ni Kags Marie. Ngayon sa nag-aaral ka ng criminology, gusto mo maging police, paano naman yung pagiging public servant mo sa SK? Yan yun na yung naiisip mo after this. Siguro po, after di naman po ng pagiging SK ko, tas na makagraduate po ng criminology, tas kung sakali po makapasa ng board exam, parang ganun din naman po, nasa public service pa rin po ako. Tama yun. Talagang yung nasa pinakapunot dulo po ng kanyang motivations ay yung pagsiservisyo po. SK Aaron, share lang natin sa ating mga kabarangay. Si SK Aaron po ay 22 years old pa lamang po ngayon. Sa murang edad mo, SK, bakit mo ba naisipan na tumakbo at sa politika bilang SK chairman at maging public servant? Bata pa lang kami, yung tatay ko po, siya, 6 years naging COA president. Tapos lahat po ng mga ginagawa niya as president ng HOA, sinasama niya po kami magkapatid. Bali, ang una pong naging SK Kagawad, yung ate ko po. Tapos lagi lang po ako sumasama sa kanila. Tapos dati po, bata pa ako, sinasabi ko, hindi ako para dyan, ayoko ng ganyan. Kasi gusto po nila, sumunod ako kay ate. Habang tumatagal po, parang minahal ko na rin po yung mga ginagawa nila. Kasi andun lang po ako sa circle nila eh. Hindi ko po may iwasan na hindi mahalin yung mga ginagawa nila sa pagtulong sa kapwa po. It's right. Hindi ba mahirap ipagsabay ang pagiging estudyante at ang pagiging public servant? Lalo na hindi po madali yung kurso na kinukuha po niya. May may conflict po onti sa schedule, pero kung may time management ka naman po, magagawan mo po ng paraan na pagsabayin. Minsan po, nagkakasabay yung mga exams, tas mga seminars po namin. Ang ginagawa ko na lang po, nahingi lang po ako ng sa YASDO po sa amin, tapos sa DILG ng excuse letter para ipasa ko po sa school, para makapag-take po ako in case na may exam po kami sa school. Anong year na ba ni SK Chair? Third year po ako ngayon. Third year college, o konting-konti na lang talaga, Chair. Sasakto rin pagka-graduate mo, dapat tuloy-tuloy yung... Kasi alam mo, sa totoo lang, in personal experience, in my own personal experience, naging problem talaga ng mga SKs yan, yung pagsabayin yung pag-aaral, at the same time, yung pagsiservisyo. But at the end of the day, I agree with you na yung time management talaga is very essential pagdating sa pagiging lingkod bayan at the early stage. Tapos, alam mo ba, SK, ito pa yung mga nakikita kong nagiging problema ng mga SKs natin. Kasi ang bigat kasi syempre, may mga extracurricular activities din sa schools, tapos meron din tayong line of service na dapat nating gawin. Kasi unang-una, tayo ay binibigyan ng honoraria ng ating mga nasasakupan ng government. Kaya kailangan din talaga natin mag-attend to dun sa mga hinihingi rin sa atin ng batas. Not only that, Kap, napakaswerte rin ng mga SK ngayon because during this time around, applicable na sa kanila yung honoraria na hindi lamang ang SK chairman, kundi pati yung mga SK kagawads. Ang una kong tanong para naman sa pagiging SK mo, magkano po ang honoraria ng ating mga SK kagawads? Sa amin po, ang ginawa po namin, sa annual budget po namin, ginawa po namin 25% yung sa salary po nila. Bali, papatak po siya ng 6K, buwan-buwan po. 6K monthly. Pero according dun sa memorandum ng budget, hindi ko alam kung tama ako, Kap. Parang ganun nga yung nag-range, 20 to 25%. Pero mostly, ang nakikita ko kasi is 20% from the budget itself.
Parang depende po sa inyo kung ilang percent po yung ilalagay nyo. Oo, kasi lahat As naman long po as hindi yan. ka lalagpas yata doon. Yeah. May, Sige, mamaya natin pag-uusapan para mas maganda yung balitaktakan Pati po natin sa yung second pagdating sa segment. pagbabudget, Yes. Kags Marie. Ito naman, SK Aaron, meron bang, dahil nabanggit mo nga kanina na ang mga magulang niyo po, dati HOA President, naging SK Kagawad din ang inyo pong ate na si SK Irish. Meron po bang naging payo yung mga magulang po ninyo at yung si SK Irish na din nung ikaw na yung sumabak sa politika? Ano po, lagi lang po nilang sinasabi na kaya ko po lahat, andyan lang sila sa tabi ko palagi. Parang ang kumikilos po sa amin, 1 plus 3. Kasi kasama po yung nanay ko, yung ate ko, tsaka yung tatay ko po. All in one na po kami. Kaya kahit saan po, kahit hindi po siya sakop ng SK, ginagawan po namin ng paraan para makatulong lang po sa kanila. That's good. That's good. Ano ba mga goals? Kasi usually ang nangyayari, kaya medyo ang hirap din ng isang kalagayan ng SK, sabi nga ni Kags Marie, na may nasa-sacrifice eh. Siyempre, binoto ka ng mga tao. May utang na loob ka ngayon doon sa mga bumoto sa'yo. Hindi pa pwede mong isa pagsawalang bahala yon. Ano ngayon yung goals mo nais mong ma-achieve bilang SK chairman, bilang isang public servant sa ngayon? Sa ngayon po, para po sa barangay namin, parang nagsasagawa po kami ng mga programang magiging aktibo po yung mga kabataan. That's good. Is it okay to ask kung ilan yung members ng Katipunan ng Kabataan ng Barangay Canlalay? Last year po, bali ang bumoto po sa amin ng SK, 4,000 po. Pero yung parang pinaka na pa-survey lang po namin sa KK profiling po namin, hindi po siya lahat. Kasi ang hirap po papirmahin nung iba dun sa sa KK profiling. Tama. Kasi yan yung unang pinagawa sa kanila ng DILG. Ang magkaroon ng KK profiling para dun sa mga hindi naman botante. Kasi supposedly ang Katipunan ng Kabataan, as defined by law, ito yung mga registered voters natin. So ngayon, si SK binigyan ng tasking ng DILG na mag-create ng KK profiling para naman dun sa mga nasasakupan ng age range from 15 to 30 years old para magkaroon ng record para ma-encourage din sila na maging botante rin. Tama ba yun, SK? Tapos ito kasi, Kap, SK Mike, syempre, nung nangangampanya tayo, may mga binitawan tayong pangako sa ating mga kabataan sa Barangay Canlalay. Ano sa tingin mo, SK, yung naging flagship ng iyong campaign during that time na talagang tingin mo na tumatak at hinihingi rin sa'yo ngayon ng mga kapwa mo kabataan na dapat gawin? Ano po, parang sinabi ko lang po nung una na magkakaroon ng mga programang magiging aktibo yung mga kabataan tsaka sa sports po. Sports. Kasi ngayon po, parang sinasabi po nung ibang barangay na barangay official po na sa SK po dapat magsisimula yung sports. Hindi na po nila parang sasakupin. Kaya ayun po yung unang binitawan ko sa kanila na sa sports, sa liga, ganon. Pero dun tayo may problema. Kasi sa sports, na sinasabi natin na supposedly it should be the SK chairperson na nag-handle. Ang problema naman natin, hindi tayo pwede gumamit ng budget that outside of the age range ng SK, which is 15 to 30 years old. So technically, Kap, kapag ka may below 15 years old and 31 and above, barangay po yung nag-shoulder nung mga activities for the sports. Kasi nagkaroon talaga ng usapin, naging balitaktakan yan sa barangay. Kasi nagkaroon na ng notion sa mata ng mga taong bayan na kapag ang SK, dapat sila ang nag-handle ng sports. But at the end of the day, pagdating naman po sa legal na pamamaraan, sa paggawa ng proyekto, pagdating po sa mga sports activities ng barangay, hindi po lahat nasasakupan pa rin ng SK.
Pero Kags Marie, bibitinin po Yes. muna natin dyan. Hayaan po natin na si SK Aaron din ay patuloy na ipaliwanag din yung kanyang mga plataforma, mga kanyang proyekto sa kanilang barangay sa atin pong susunod na segment. Lahat po yan mga kabarangay sa pagbabalik ng Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay